Sino po ba ang naghahari sa ating buhay? Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ginugunita po natin sa araw na ito ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagdating ng anak ng tao bilang hari, nakasama ang lahat ng anghel ay uupo siya sa kanyang maringal na trono. Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Inilalagay niya sa kanyang kanan ang mga matuwid at sa kaliwa ang di matuwid. Pagkatapos sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y inyong pinakain nung ako'y nagugutom. Ako'y inyong pinainom nung ako'y nauuhaw. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo iyon sa isa sa mga pinakahamak kong kapatid, iyon ay sa akin ninyo ginawa." Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayas kayo sa harapan ko, mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di mamamatay na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan nung ako'y walang maisuot. Hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matirahan, walang maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo tinulungan?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Kristong Hari ay nagpapalalim lamang sa ating pag-asa sa maluwalhating pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Napakagandang pagninilayan ang ating mga pagbasa para sa araw na ito dahil ang mga ito'y nagpapahayag ng tema tungkol sa wakas ng panahon. Ang unang tema na binibigay ng ating mga pagbasa ay ang pagtitipon. Narinig natin na ang wakas ng panahon ay tinandaan ng pagtitipon ng lahat ng mga bansa. Ang isang pagtitipon ay isang bagay na tinatanaw at ina-anticipate natin. Ito ay isang pangyayari na ating pinaghahandaan at isang pangyayari kung saan mayroon tayong inaasahan. Wala tayong ibang inaasahan kundi ang tagumpay ng pagtitipon. Sa parihong paraan, ang pagtitipon sa wakas ng panahon ay tinatanaw at ina-anticipate natin sapagkat ito ay dapat maging katuparan sa ipinangaral noon na Jesus, ang kaharian ng Diyos. Ang pagtitipon ng mga bansa ay tiyak na magiging isang masaya at kamangha-manghang pangyayari. At ang mas lalong nakakamangha sa pagtitipon na ito ay ang katotohanan ang lahat ay nasa komunyon kay Kristo. Ang ikalawang tema ay tungkol sa paghuhukom. Ang unang pagbasa at ang ebanghelyo ay parihong nagpapahayag tungkol sa pagbubukod. Pagbubukod ng tupa mula sa kambing. Dito, maaring magkaroon ng ibang damdamin. Sa unang tema, halimbawa, pagtitipon, mayroong uri ng kasiyahan, inaasahan, at kagalakan. Ngunit dito, sa pangalawang tema, maaring magkaroon
ng elemento ng takot at pag-alala dahil sa pagbubukod at paghihiwalay, dahil sa darating na paghuhukom. Sa karanasan ng tao, sa mga kaso ng hukuman, ang araw ng paghukom o Judgment Day ay isang bagay na hindi madaling harapin ng tao. Hindi ito kailanman nagdudulot ng excitement o kasiyahan. Sa halip, ang maaring kanilang mararanasan ay pag-alala at takot. Maaari tayong magkaroon ng parihong damdamin sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Gayunpaman, binigyan tayo ng Panginoon ng idea na ang susi sa pagtanggal sa ating pag-alala at takot ay paglilingkod. Ang paglilingkod ay inilalarawan at iniintindi bilang gawa ng pag-ibig. Kung tayo ay nagmahal at naglingkod sa iba, wala tayong dapat ipag-alala. Mayroon lamang isang balakid o hadlang, ang paglilingkod. Ito ay ang ating pagiging selfish o makasarili. Ang taong makasarili ay hindi kailanman makapaglilingkod o magmamahal sa iba dahil ang kanyang mundo ay nakatali rin sa kanyang sariling mundo. Pangatlo, mahalaga na malaman natin kung sino ang Diyos na tatayo sa araw ng paghuhukom. Si Kristo ay hindi lamang simpleng hukom. Ayon sa ikalawang pagbasa, si Kristo ay tatayo bilang Hari at Panginoon. Sa katunayan, ang lahat ay pasasailalim sa Kanya. Ang pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon ay nangangahulugang pahintulutan natin siyang maghari sa ating buhay. Tunay nga, siya ang Panginoon ng ating buhay. Ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari ay isang magandang pagkakataon ng pagpapaalala sa atin na ituwid at itama ang ating ugnayan sa Diyos. Si Kristo ang Hari at Panginoon at dapat lagi siyang manatili at ganyan sa ating buhay. Gayunpaman, sa tunay na buhay, may mga pagkakataon na pinapahintulutan natin ang ibang tao, ibang bagay o maging ang ating sarili na maghari sa ating buhay. Pinahintulutan natin ang iba, ibang bagay, ang ating sarili, ang maging Panginoon ng ating buhay. Sa ganitong mga sitwasyon, wala nang bahagi si Kristo. Kung naniniwala tayo na si Kristo ang Hari, pahintulutan natin siyang maghari sa ating buhay. Ibibigay at isuko natin ang ating buhay sa Kanya. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang isang kawal ng Philippine Army, ako'y tinatawag na itaguyod ang katarungan at pangalagaan ang mahihina. Bigyan mo po ako ng karunungan upang maunawaan ang tama sa mali at ng lakas ng loob upang tumindig ng matatag sa harap ng mga pagsubok. Tulungan mo po akong makita ang kahalagahan ng bawat tao, lalong-lalo na ng mga nangangailangan, upang maipakita ko ang habag at dangal sa aking paglilingkod. Palakasin mo po ang aking determinasyon na magdulot ng positibong pagbabago sa buhay ng iba at gabayan mo ako na maging sandigan at proteksyon sa mga taong aking pinanunumpaan na ipagtanggol. Sa tuwing isinasagawa ko ang aking tungkulin, naway maging larawan ako ng iyong pag-ibig at biyaya. Bigyan mo po ako ng kahinahunan upang makilala ang iyong presensya sa gitna ng mga pagsubok at ng tapang na harapin ang bawat hamon ng may matatag na pananampalataya. Palakasin mo po ang aking loob na maging kabahagi ng mabuti sa mundo sa pagkaalam na sa paglilingkod sa pinakamababang kapatid ko ay inialay ko rin ang aking sarili sa iyo. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.